Typhoon Jenny, inaasahang lalapit sa baybayin o maglalandfall sa Dawu, Southern Taiwan, kung di sa Huwebes ng gabi o Huwebes na ng madaling araw. Tropical Cyclone Wind Signal number 1, nanatiling nakataas sa bahagi ng Ilocos Norte, ilang areas ng extreme northern Luzon sa Cagayan areas at ilang bahagi ng Babuyan Islands. At inaasang lalapit ito ng Taiwan na mananatiling nasa typhoon category. Epekto ng pag-enhance ng habagat lalo na sa bahagi ng Northern Luzon at kabilang na ang kanlurang bahagi ng Luzon at Southern Luzon, inaasahan ngayong araw pero hindi sinlala itong mga nagdaang buwan. Kaya magiging kalat-kalat na pag-ulan sa bansa ay iiral maghapon. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating daily weather bulletin at analysis para sa ikatlong araw na Oktubre 2023. Ang oras nating boys from ngayong umaga ay alas 11:12 na ng umaga. Well, kung mapapansin ninyo, hindi singlala ng mga pag-ulan dulot ng nahahatak na habagat sa atin sa kanluran ng Luzon hanggang sa extreme northern Luzon, lalo na sa may bandang Zambales. Hindi kaya yan ng aasahan natin noong last July hanggang Agosto. Dahil gaya ng ating report ng mga isang araw ay humihina na po ang ating daloy ng southwest monsoon o ng habagat. So yung southwest monsoon range na dala ng habagat ay hindi na gaano masyado malaki ang volume nito, di gaya noong last August at July. So magkakaroon pa rin tayo ng enhanced habagat actually, pero hindi na yung malawakan o mas malaking volume na nahahatak nitong southwest monsoon range na magpapaulan sa ibang bahagi ng Southern Luzon kasama na ang NCR, Calabarzon at dyan sa may bandang hilagang kanluran ng Zambales all the way pataas na yan ng Ilocos Norte. Pero una-una ay kung mapapansin nyo aking CCTV live snapshots, medyo hindi ngayon functional ito dahil namaalam na po ang aking CCTV ngayong umaga lamang. At least tumagal din siya ng operation niya, mga 4 na taon mahigit po ang continuous operation ng aking CCTV camera. Tuluyan nang nasira yung kanyang circuitry, yung kanyang MCU chips ay nasunog na po. So sa katagalan kasi 24/7 kasi siyang operational. Siyempre, hindi rin talaga tatagal at talagang hanggang doon lang talaga ang kinakaya nito. At least ilang nagdaang bagyo ang dinaanan niya na malalakas na sinalo niya na mga nakaraang 4 na taon. Pero ngayon ay temporary, hindi muna functional yung aking live CCTV snapshots at ginagawan ko na ito ng paraan para ma-replace. So, hayaan nyo na lang muna yan. At once na biglang nagpalit na yan, ibig sabihin bago na po ang ating pinalit na CCTV camera sa labas. Sa current conditions, overcast, gloomy, hazy po at overcast ngayon ang asahan nating araw. Well, common sense na po yan dahil meron tayong umiiral na ngayon na enhanced habagat dahil sa nahatak nitong si typhoon na si Jenny. So magiging hazy at medyo gloomy at mga inaasahang bugsuan na kalat na ulan ang iiral sa atin sa Metro Manila at inaasahan sa iba't ibang bahagi, lalo na sa kanlurang portion mula dyan sa may bandang Southern Luzon, pataas na po yan ng Northwestern Luzon. Sa ating lowest temperature na natala ng weather station kaninang 1:40 AM, nakapagtala kami ng lowest of 24.9 degrees Celsius. Kahapon nakapagtala kami ng medyo katamtaman na mataas pa rin ang alinsangan at 32.6 degrees Celsius. Kahapon ito ng umaga, 10:57 AM. Sabihin lamang katamtaman lang din ang pagtaas ng ating heat index kahapon at 44.8 degrees Celsius. Ito ay sa ikalawang araw ng Oktubre. Pero kung tatabi naman natin sa latest na heat index mula sa iba't ibang weather stations ni Pag-asa, kung sisilipin natin, well, sa kasamaang palad, walang update si Pag-asa ngayong araw na bagong latest ng kanilang heat index. Ang huling record nila is September 29. So, ibig sabihin, mukhang inaantok-antok pa o medyo nakakaramdam pa ng weekend vacation yung gumagawa ng heat index recording kay Pag-asa. So wala tayong mai-report ngayon o mai-comparison sa pinakamataas na heat index mula kay Pag-asa dahil wala silang latest update since
kahapon at nitong 1 ng Oktubre. Samantala, itong C96W, inalis na rin kaagad na aking tropical cyclone sector dahil gaya ng aking analysis kahapon ay masyado ng subtropical na ito. So inasa natin anytime ay aalisin din yan at hindi man masyado significant kasi yung C96W na magiging threat sa bansa. Kaya inalis na rin agad ng aking PMO weather monitoring. Sa ating PH Extremes in past 24 hours, nangunguna naman sa maalinsangang panahon ang hinatuan, siyempre, dyan sa may silangan ng Mindanao na umabot ng 35.2 degrees Celsius. Take note dyan sa mga Kamindanawa natin. Sa lowest temperature naman sa Baguio City ay stationary lamang almost sa Baguio City at 17 degrees Celsius. Pero sa Inulan naman, dyan sa may bandang Subic, sa may Pampanga o Angeles, Pampanga na area ay inulan ng halos sa violent to torrential na mabot ng 190 mm ang total rainfall sa kanila. Pero kahapon sa amin sa Caloocan, West Grace Park ay nasa 3.6 mm lamang ang total rainfall kahapon at ngayong araw ay nasa 18 mm lamang na mula kaninang madaling araw ay tuloy-tuloy naman kaming binubugso ng pag-ulan. Pero so far, mga hanggang heavy rain showers ang so far na inaabot ngayon sa amin sa ikalawang araw o ikatlong araw ng Oktubre. At dahil dyan, mataas ang ating asang outside humidity at 79%, pero bumababa ito ng 4% since last hour. Mataas ang ating atmospheric pressure, so may nararamdaman tayong mataas na atmospheric pressure na 1,010 hectopascals. Ito yung rason na isang dahilan na nagpapabagal sa ikinikilos nitong si Typhoon Jenny. Pero malakas po kasi ang northwest vertical wind shear ni Jenny, kaya lumalaban ito na lumapit sa bahagi ng southern Taiwan. Pero ina-expect natin pagtawid yan ng Taiwan, bigla itong kakabigin at matatalo ito ng mataas na jet stream dyan sa may bandang mainland China na ating nireport na nga po since nung isang araw na resulta na magpapahina kaagad sa kanya at inaasahan natin na magpapalusaw sa kanya pagtawid niya ng Taiwan, mga bago mag-weekend, panigurado ito. O banda siguro estimated, mga bandang 5 or 6. So, bago mag-weekend nitong weekdays, ninasang malulusaw din kagad ito dahil nga po sa matinding jet stream dahil sa bandang mainland China na unti-unti na nga pong umiiral. At dahil mataas ang ating atmospheric pressure, ay asahan natin maglalaban ngayon ang dire air at yung water vapor natin dito sa Metro Manila, mga folks. Sa tide, low tide ay may 2 hours and 42 minutes tayo to high tide. So, nasa medium na tumataas pa lamang unti-unti ang karagatan sa Manila Bay. So, paghandaan ito ng mga harvesters natin na mangingisda. And so far, wala tayong nadedetect o wala tayong recorded na air quality o bad air quality. Sa ngayon ay medyo maganda ang ating air concentration. Dahil lumalakas nga po yung bugso ng ating hangin dito sa Caloocan City. So, medyo na itaboy yung mataas na pollutant natin. Resulta, bumaba ang ating bad air quality at naging maganda ang ating hangin sa paligid. So hopefully, tuloy-tuloy na yan, mga folks. At sa almanak ay sisikat ang haring araw kaninang 5:45 AM. Sumikat po ito at ay nasa lulubog mamaya 5:44 PM. At inaasahan naman natin sisikat ang 84% na sinag ng buwan o waning gibbous mamayang gabi 8:43 PM at kinabukasan nito ng umaga 9:09 AM na ito lulubog. At sa ating local weather outlook para ngayong Martes hanggang Miyerkules na po ito, magiging maulap po at asahan natin na magiging pasulpot-sulpot ang mga pag-ulan natin. Common sense po yan. Dahil nga po sa ating naiinhan sa bagat at ang tsansa na pag-ulan, expect na nating 100% yan hanggang bukas po yan ng maghapon. May mga asahan din mga localized thunderstorms, especially sa katimugang parte ng Luzon, lalo na sa bahagi ng Visayas at pagitan ng Visayas at Northern Mindanao. Samantala sa ating local weather advisory ngayong araw ay ayon sa data feed ni Pag-asa kaninang alas 4 ng umaga na mataan nila ang sentro ng mata ni Typhoon Jenny sa layong 360 km. Silangan ng Basco Batanes na po ito. So halos sa extreme northern Luzon na talaga siya. Na may maximum sustained wind sa 165 km per hour, malapit daw sa gitna at 205 km per hour. At kumikilos ito pa west-northwestward pa rin sa bilis na 15 km an hour. Pero dahil kanina alas 4 ito, titingnan natin ngayon ang pinaka-latest niya para sa latest na status ni Typhoon Jenny. Dahil alas 4 na ito, so medyo hindi na ito accurate ngayong umaga.
Pero dako muna tayo sa ating ginagamit na Himawari Satellite 8 satellite imagery sa ating webpage. Makikita natin ang itong sentro ni position, location ni Typhoon Jenny ay mabagal pa rin ang kanyang pagkilos, pahilagang kanluran patungo dito sa may direksyon ng bandang Southern Taiwan. So, yung sinasabi nating na inaasang magpapahina sa kanya kagad, mayroon na kasing umiiral na northeast wind flow rito at mataas na high pressure areas kasi dyan. Yung kasabay ng high pressure areas dyan na sinasabayan ng jet stream, kaya inaasahan natin na pagtawid niya ng Taiwan bago mag-weekend ay inaasahan natin dito siya tuluyang hihina hanggang sa tsansa nitong i-dissipate kagad nitong jet stream na ito sa may bandang mainland China o southeast ng China. Anyway, ay bago yan, ay tingnan natin ang lagay ng ating panahon sa bansa. Ay makikita natin ang extreme low Luzon at naasahan na natin kahit hindi na natin silipin yung tropical cyclone warning signal monitoring natin sa ating tropical cyclone sector dyan sa aking webpage. Ay makikita natin, naasahan natin na nakataas sa tropical cyclone with signal number 1 at posibleng signal number 2 na sa bahagi ng Basco Batanes at ilang bahagi ng Babuyan Island. At signal number 1 naman sa ilang bahagi ng lugar dyan sa may bandang extreme Luzon sa bahagi ng Ilocos Norte, Parimanyan, bahagi ng Cagayan Valley at parte ng Isabela. So probably mga 6 o 7 lugar dyan sa bahagi ng extreme Luzon ang siguradong nakataas yan sa tropical cyclone wind signal number 1 at sigurado natin na itinaas yan ni Pag-asa since kahapon pa at isang araw. At inaasahan natin ay mabugso ang hangin dyan, lalo na sa isla ng Basco Batanes. Ingat sa ating mga kababayan dyan at nag-warning naman na tayo. So alam na siguro na ng mga kababayan natin dyan sa bahagi ng mga isla ng Batanes at Cagayan. And the rest ng Ilocos Norte, kabilang ng Cordillera Administrative Region hanggang dyan sa may bandang Palanan, Isabela at Kasiguran. Asahan po natin na mabugsong hangin dyan na umaabot ng mahigit 80 km per hour ang gustiness. At inaasahan natin ng mga kalat-kalat na pag-ulan. Although sa ngayon, may mga drizzle rains kayong mas mararanasan dyan at ilang mga portion lamang na biglang moderate at heavy rain showers. Biglang itong tumitigil-tigil. Ibig sabihin, malakas po ang inflow nito na nagpapa-apekto sa nahahatak na habagat dito sa kanluran ng bahagi ng Southern Luzon, kasama na ang NCR, Calabarzon at dyan sa may bandang kanluran ng Zambales. At mapapansin ninyo, hindi masyado heavy rain ang bumubugso nito dahil mataas po ang dry air na naghahalo po sa inflow nitong si Typhoon Jenny. So medyo makakananas tayo ng mas madalasang drizzle rains tapos may kasama ang bugso ng hangin So expected natin bigla itong maghe-heavy rain, bigla itong titigil bigla. Kasi nga po stop and go ang mangyayari ng buhos ng ulan dahil nga po sa mas mataas na volume ng nahahatak na hangin kumpara sa volume ng water vapor. Dahil hindi nga po kagaya last July at August, mas mataas po ang water vapor na nahahatak. Well, ang ebidensya, kung sisilipin natin sa ating water vapor monitoring, makikita natin may packets na inflow ng dry air na nanggagaling dito sa may bandang Eastern China na pumapasok o naghahalo po sa sirkulasyon nito si Jenny. Ang resulta po niyan, nagre-reduce po yung water moisture natin sa kahanginan. Kung titingnan natin yung animation, ayan yung inflow ng dry air packets na humahalo kay Jenny. Ang resulta po ay nababawasan yung mga malakasang pag-ulan sa may extreme no Luzon. Makikita ninyo. So ilang portions lamang sa may bandang Cagayan, dyan sa may bandang Santa Ana at ilang parte ng Isabela lamang makakaranas sila ng biglang bugsuan ng ilang moderate at heavy rain. Pero mas makakaranas kayo dyan, lalo na sa bandang Ilocos Norte, all the way hanggang sa bahagi ng Baguio at La Union na mga biglaang drizzle rains. Pero mas malakas ang bugso ng hangin. Dahil nga po kung titingnan natin, yung northeast monsoon flow ay mas lumalakas po dito sa portion nito ng southeastern o mainline ng China. At dahil nga po dyan, isa rin sa factor na pumipigil yan unti-unti dito kay Jenny na magkaroon ng further intensification. So asahan natin hanggang sa maglandfall yan sa may bandang katimugan ng Taiwan dyan sa may bandang Dawu. Ang approximate natin na tatamaan nitong si Typhoon Jenny at hanggang sa makatawid ito ng Western Taiwan o Southwestern Taiwan ay mananatili itong nasa typhoon category. And then pagtawid niya o pagkalabas niya dito sa may coastal seas ng Tainan, Taiwan ay dyan na siya unti-unting hihina at unti-unting magiging tropical storm, civil tropical storm, pababa ng tropical storm hanggang maging isang low pressure area bago siya maka-landing
dito sa bahagi nga po ng Jiangsu o Chaosu sa southeast ng China. So malinaw yan mga folks ha. Bago mag-weekend, inaasahang papahinain na yan si Typhoon Jenny. Sa ngayon ay inaasahan natin na ilang mga pag-ulan sa may kalurang bahagi ng Southern Luzon at Western Visayas. Makikita natin sa ating water vapor na lumalagpas ng 50 mm accordingly dito. So paghandaan na lamang po ang biglaang buhos ng ulan at posibleng mga pagbaha lalo na sa buong Mimaropa at ilang portions ng Western Visayas. Pero babalikan natin ang Luzon, gaya nating sinasabi ay mas madalas po na drizzle rain showers ang mararanasan dyan hanggang Central Luzon, hanggang dyan sa may bahagi ng Pangasinan, at hanggang portion sa ilang bahagi ng Tarlac at Angeles, Pampanga. Makakaranas ng biglang bugso ng mga moderate and heavy rain showers pero biglang nag-i-stop and go lamang ito mga folks. Mararanasan nyo yan. At mula sa bahagi ng Bulacan, papasok ng Metro Manila, ay makikita natin makakaranas pa rin tayo ng mga kalat-kalat na pag-ulan na may biglang bugsuan ng hangin na umaabot ng 60 to 70 kilometers per hour. According sa huling record ng aking weather station sa Caloocan West Grace Park, lumalagpas ng 60 kilometers an hour. Makikita nyo naman yan sa aking PIMO weather dashboard, yung maximum gustiness niya na lumalagpas pa rin kahit papano ng 60 kilometers per hour. Pero yung mga pag-ulan, hindi ganun katindi dahil sa kasalukuyan ay maliit lamang ang volume totally ng naibubuhos ng ulan sa loob pa lang ng 6 hanggang 12-hour period mula kaninang madaling araw. Nangangahulugan lamang po na mababa ang volume ng nadadalang ulan na nahahatak sa ating southwest monsoon. Dahil nga po humihina na nga po ang ating southwest monsoon habang nagtatransition na nga po tayo sa amihan. Bagamat wala pa tayong inaasang amihan mga folks dahil yung dama ng northeasterlies wind flow nandito pa lamang sa bandang mainland China at norte ng Taiwan. Hindi pa masyado din sa mabandang extreme no Luzon. So hindi pa natin masyado mararamdaman yan. Baka inaasahan dito sa this coming weekend ay dito natin unti-unti malalaman na unti-unting pagdaloy na o pagtawid ng northeast monsoon wind na unti-unti nating mararamdaman by next week. So, unitin natin mula dyan sa bahagi ng Southern Luzon, kasama na ang bahagi ng Bicol region. Hindi na natin masyado isa-isahin yan. I-expectin natin ng mga drizzle rains at mga kalat-kalat na pag-ulan ang iiral nitong maghapon. At makikita natin kalat-kalat po na mga light to moderate showers ang mas nangungunang madalas na bubuhos sa atin mula Southern Luzon, kabilang na ang Bicol region. So, hindi na natin isa-isahin yan. Buong Mimaropa at bahagi ng Southern Luzon mula Marinduque, kasama na ang bahagi ng Romblon, Burias Island hanggang Masbate. Diyan naman sa may bandang Visayas, mas mauulanin ang bahagi ng kalurang bahagi ng Visayas. So damay-damay na ang Panay Island hanggang Negros Region. Ingat po sa mga pagbaha at bigla ang flash floods kung sakaling nagkakaroon ng heavy rain showers, lalo na sa kaduludulan ng Bayawan City at Sipalay, Iloilo at San Jose de Buenavista sa Panay Island. Take note yan mga folks. Hindi masyado ramdam ang mga heavy rain sa bandang Cebu City pero kalat-kalat po at isolated rain showers na may mga pagbugso pa rin ng ating southwest monsoon o southwesterlies na nagpapangabot sa Central Visayas sa Cebu hanggang Bohol, hanggang Eastern Visayas sa may Samar Region at Leyte. So hindi na natin masyado isa-isahin yan. Expect na natin ng mga scattered rain showers po ang aasahan natin. Pero mas madami po ang mga light to moderate showers lamang. Hindi masyado ng heavy rain showers dahil wala tayong masyado nakikitaan na high heavy rain na potential. So take note yan mga folks Baka may magtanong, baka biglang lakasan kami ng heavy rain showers sa Visayas. Hindi po masyado dahil sa ngayon ay mga light to moderate lamang ang nakikita natin at wala pa masyadong potential of heavy rain showers. Dahil mas malakas po kasi ang hatak nito sa ating southwesterlies, papunta nga po sa sirkulasyon ni Jenny kaya hindi masyado nagda-drop down yung mga malalakasang water droplets dyan sa bahagi ng Central Visayas at Eastern Visayas. Bumubuhos na lamang siya pag napit niya dito sa may bandang inflow ng 4th quadrant circulation ni Jenny. Diyan lamang biglang bubuhos yung malalakas na heavy rain potential na water vapor. Hindi masyado sa kalupaan ng bansa. Dahil nga po sa yun nga ay mahina ang ating unti-unting paghina ng ating habagat. Nahatak lamang siya ni Jenny kaya tayo nakakaranas ngayon ng pag-enhance o sa paghatak ng habagat. Pero hindi ito singlawala noong Agosto at noong July.
So yun lamang po mga folks, at mula dyan sa bandang southern part ng Maasin sa Leyte, patawid na po ng Surigao del Norte, ay magiging unti-unting magiging katamtaman po ang lagay ng ating panahon dyan, all the way hanggang buong Eastern Mindanao. Magiging malinsangan po ang areas ng Mindanao, lalo na sa may silangang bahagi ng Mindanao, pababa na po ng San Francisco at Agusan del Sur, hanggang dyan sa may Compostela Valley. So wag po masyadong magbilad sa tinding sikat ng araw hanggang sakop na po ng Davao Region. Magiging malinsangan po at katamtaman lamang ang lagay ng panahon. Magkakaroon man ng mga pagkulog at pagkidlat typically sa hapon ito o sa gabi at madaling araw. Wala masyadong surface trap kasi na umiila dyan. Medyo drier air po ang areas ng silangan ng Mindanao area. So medyo wala tayong surface trap na magpapaulan sa katimungang bahagi ng Davao at buong Mindanao areas. Kabilang na ang Sorsogon area, maliban na lamang dyan sa bandang Cotabato at pataas ng Iligan City. Medyo magiging partly tumasin cloudy pong iiral dyan at mga isolated rain showers. At sa huli, ang buong bahagi ng Zamboanga Peninsula magiging katamtaman din po. Medyo humid po ang lagay ng ating panahon dyan. So isolated din na mga pag-ulan ang asa natin sa maghapon hanggang sa isla ng bandang Basilan at Ulu-Sulu. So di gaya sa bahagi ng Visayas ay hindi masyado ramdam ang epekto ng nahahatak na southwest monsoon na nitong si Jenny dahil wala na po ang areas ng southwest monsoon. Ang mas apektado na lamang ay ang bandang eastern at west portions ng Visayas na lamang. Hindi na masyado sa parteng Mindanao area. So mas nararamdaman na ang nahahatak na habagat mula Southern Luzon, Visayas at extreme Northern Luzon. Sa bahagi ng Mindanao ay hindi na po masyado, so makakaranas kayo dyan ng katamtaman at typical na maalinsangang panahon. Kaya ingat na lamang at huwag masyado magbibilad sa araw lalo na sa bahagi ng Davao Region hanggang General Santos City na po yan mga folks. Samantala, ang status naman ni Typhoon Jenny, according sa aking computer-generated tropical cyclone sector, nanatiling ang kanyang 1-minute average wind speed ay nasa Category 3 typhoon pa rin ito at as of 11:15 AM ay ang kanyang central air pressure ay nasa 950.08 hectopascals at ang kanyang 1-minute average wind speed ay 189 km per hour at bugsong umaabot ng 237 km per hour. Pero sa ating 10-minute average na pasok sa atin sa Pilipinas na ginagamit ngayon ni Pag-asa ay nasa maximum sustained wind ito ng 140 km per hour at bugsong umaabot ng 174 km per hour yung kanyang 10-minute average wind speed. Mabagal itong kumikilos pa northwestward sa bilis na 11 km per hour. Malayo sa sinasabi ni Pag-asa na nasa 15 km ang movement speed. So mapapansin ng mga kababayan natin bakit ang bagal ng ikinikilos niya at na-discuss na natin kani-kaninang konti ang epekto kung bakit mabagal ang pagkilos niya pahilagang kanluran. And so far, as of 11:15 AM, ay namataan ang sentro ngayong umaga o magtatanghali nitong si Typhoon Jenny sa layong 322 km silangan ng Itbayat o ng Basco, Batanes. So malayo na ito sa report ni Pag-asa kaninang alas 4 ng madaling araw ang posisyon na ngayon nito. So halos ilang kilometro na lamang ang layo nito sa Taiwan. Kung ang layo nito mula sa Itbayat, Batanes ay nasa 322 km per hour. Pero kung sa counting natin mula sa may southeast ng Taiwan, mula sa Taitung ay layo na lamang nito ay 451 km southeast ng Taitung dyan sa may Taiwan. So sa mga kababayan natin sa Taiwan, lalo na sa kaibigan ko na kabatch ko nung high school na nagtatrabaho ngayon sa Taiwan, ay paghandaan nito pare dahil ay mabugso na naman ang aasahan ninyo dyan dahil nakaposisyon kayo malamang dyan sa may silangang portion ng Taiwan. So I hope naman ay mabait naman ang inyong amo ay posibleng mag-suspend naman ng pagtrabaho ang inyong bossing dyan sa Taiwan dahil sa nalalapit nitong si Typhoon Jenny. Paghandaan na lang naman natin ng mga kababayan dyan sa Taiwan. They expected mga bandang October 4 or 5 ay nandyan na yan sa coastland o off coast ng Taiwan or maaring nasa total landfall scenario na ito. Approximate kayo mga bukas o bandang mga gabi o madaling araw ng 5 ng October magla-landfall dyan. Ang ating target area ay inaasahan natin sa may bandang Wadun ba yun? Walun o Taimali o bandang Taitung dyan sa may bandang east
southeast ng Taiwan. So yan ang inaasahan natin na maglalandfall itong si Jenny ha mga folks. So northwestward ang kilos niya, ganyan. Patungo sa bandang Taitung, southeast ng Taiwan. So bandang weekend na yan, sigurado mga bago mag-weekend ay tatamaan na talaga ang areas na yun ng Taiwan, kaya paghandaan mga folks. At kung pagbabasehan naman natin ang ating tropical cyclone track primary, makikita nga naman natili itong nasa typhoon category hanggang ito'y maglandfall dito nga sa may bandang katimugang parte ng Taiwan. So yun lamang ang talagang nakikita natin na significant na halos wala nang pinagbago sa forecast track nitong si Typhoon Jenny. So yung tsansa na tatamaan ang kalupaan ng Basco Batanes, mukhang lumiliit na ang tsansa. Bagamat yung outer rain band nga po nito ay sumasakop hanggang dito sa may bandang extreme northern Luzon, sa may bandang Lawag, Ilocos Norte, Apari, kasama na ang bahagi ng Cagayan, ay expected. Itataas pa rin yan ni Pag-asa sa Tropical Cyclone Wind Signal mula signal number 1 hanggang signal number 2. Malamang dito sa may bandang Basco Batanes, itataas yan sa Tropical Cyclone Wind Signal number 2 kung sakali. Depende sa strength nitong si Jenny na maaaring umabot pa sa Tropical Cyclone Signal number 3 ang area na ito ng Basco Batanes. So sa mga taga Basco Batanes at Inbayat ay paghandaan na lamang ito mga folks. At wala nang significant na magiging threat ito sa malaking landmass ng Extreme Northern Luzon hanggang sa ito'y makatawid ng Taiwan. Pagbabasehan natin ang eksaktong oras, base sa oras natin sa Pilipinas, inaasahan natin sa bandang Miyerkules o bukas. Bukas na po ito ng Miyerkules ay inaasahan natong nasa malapit na sa baybayin ng Southern Taiwan. At by Thursday ng madaling araw sigurado ay totally maglalandfall na ito ng Taiwan dyan sa may bandang Southern Taiwan areas. Nabanggit ko na nga po sa may bandang Southern part o bandang Taitung, Taiwan. So paghandaan na lamang ang magiging bugsuan nito mga folks. At nakikitang wala ng significant na magiging malaking banta ito sa bansa. At ganoon din ayon sa aking tropical cyclone o global extendable forecast system na gawa ng inyong lingkod ay makikitang mataas ang tsansa na talaga na wala na itong pagbabago sa kanyang forecast track at kikilos nga ito bandang Taitung dyan sa may Taiwan. Natatamaan talaga bago mag-weekend. So handaan na lamang talaga mga folks at mataas na ang tsansa na ito ay tatama rin sa area nito at mababa na ang tsansa na tatamaan ang isla ng Itbayat o Basco Batanes. Ang mangyayari na lamang ay itataas na lamang ni Pag-asa ang Tropical Cyclone Wind Signal sa area nito ng Basco Batanes hanggang sa bahagi nga po ng Apari areas at Cagayan areas ay posibleng mula signal number 1 hanggang signal number 2 ang maaaring abutin pa rin ng extreme northern Luzon sa Tropical Cyclone Wind Signal. So take note yan mga folks. At dahil nga po sa magiging epekto ng mahatak na habagat mula kay Typhoon Jenny ay nakataas po ang ating General Flood Advisory and Warnings mula kay Pag-asa, ang buong bahagi ng Mimaropa, ilang bahagi ng Western Visayas, sa may Panay Island at Negros Region. Take note yan mga folks kung sakali. Pero gaya ng aking analysis ay typically, hindi masyado nagiging heavy rain showers ang mararamdaman ninyo dyan. Typically, mga light to moderate showers dahil hindi masyadong marami ang water volume na nadadala ng habagat natin na nahahatak nga nitong si Typhoon Jenny. And the rest ng bandang Calabarzon, mula dyan sa may bandang areas ng Batangas at Quezon Province ay nakataas sa red flood warning. At ang bahagi ng Angeles, hanggang Olongapo, hanggang dyan sa may bandang Pangasinan, pataas na Ilocos Norte at Ilocos Sur, medyo nakataas pa rin sa moderate to heavy o high potential na babain at ang buong bahagi ng Cagayan areas, bandang Tugigaraw at Isabela, dyan sa may bandang hanggang Santiago, ay nakataas po na posible pa rin daw bahain ang areas na yan. So take note yan mga folks. Kung sakaling malakas ang pag-ulan ay paghandaan na lamang na mag-evacuate kung sakali man mga folks. At hanggang dyan sa may bandang Kasiguran Aurora hanggang Bale Aurora ay nakataas din daw ang potensyal na babahin. Hindi masyado sa bahagi ng Tarlac at Central Luzon, hindi masyado nakataas ang flood warning. Ay obvious naman na medyo nahaharang kasi ng kabundukan kasi ang area na to ng Central Luzon mula dyan sa may Tarlac hanggang Angeles. Kaya hindi masyado maapekto ng pagbuhos ng ulan. Bagamat sa Metro Manila ay ulanin pa rin tayo pero hindi masyado singlala gaya ng aking analysis kanila.
kaya hindi masyado tayo maapektuhan ng potensyal na pagbaha. Maliban na lamang sa area ng San Mateo, Antipolo, Taytay Rizal hanggang Binangonan dyan sa pasok na sa area ng Quezon Province. So, ingat na lamang mga folks sa na-indicate ko na mga potential na babahin ngayong araw. Samantala sa ating West Pacific Basin, kung may susunod pa ba kay Jenny, well, meron tayong na binabantayan so far. Although shallow ito sa may silangan ng Visayas at Mindanao at around 20 to 30% pa lamang yung kanyang anomaly. At sa loob ng 48-hour period ay maaaring manatili ito hanggang 60% according dito sa analysis track. Pero sa kanyang anomaly, medyo mababa pa at 20%. So babantay natin within 48 to 55-hour period. Medyo hindi pa masyado pino yung kanyang vorticity. So, babantayin natin yan mga folks dahil may mga nagpo-post na kagad sa aking Facebook page na may mabubuo daw na bagyo. Well, hindi naman natin may aalis yan palagi. Dahil inulit ko, nasa intertropical convergence zone line kasi tayo. So, inaasa na natin na anumang araw at anumang oras ay may mabubuo talaga na panibagong low pressure area systems o mga tropical wave. So, kahit hindi na ninyo sabihin yan, lalabas at lalabas din naman yan sa aking monitoring systems At kung titingnan natin sa ating global spectral model ay meron nga na medyo may mga shallow circulation tayong namamataan sa may silangang bahagi ng Visayas o Mindanao. So, babantayin natin yan. Pero insignificant pa ito. Magsisimula ito by October 6 hanggang October 8, 2023. At yung aking computer models, medyo inayos ko na po. Naging real-time na po ang ating computer models ngayon. Hindi gaya ng mga nakaraang araw at taon ay hindi gumagalaw sa 18 hours yung ating computer models. Dahil nire-resolve ko pa kasi yung programming kung paano ito itatamper. Ngayon, na-discover ko na po at ngayon ay real-time na po at makikita ninyo ay sumusunod na siya sa actual na oras na ibinibigay ayon sa oras ng Universal Time Coordinates. So, real-time na po ang ating oras na ating computer models kaya hindi na tayo magwo-worry na late ang kanyang computer model simulation. At makikita natin ayon kay GFS ay may mga tatlong series na namumuo ng mga tropical wave dito. However, pagdating kay CMWF ay hindi significant na nagtutugma sila ni GFS. Ayan Ito kay GFS at ito kay ECMWF. So medyo hindi pa significant ang pinapakita ng GFS dito mga folks na ganap na magiging isang low pressure area na namataan natin. However, medyo dito sa may silangan nga po ng Visayas, meron nga po tayong namamataan na ilang shallow na tropical wave dyan ayon sa ating global spectral model na ipinapakita. Maging sa ating mean sea level pressure monitoring ay medyo bumababa ito ng 1,008 hectopascals. Ayan So by October 6 na po ito, unti-unting mararamdaman. So by October 6 ay nakikita natin na may shallow circulation din sa may silangan ng Visayas o ng Mindanao. So yan ay titingnan natin base sa computer models kung magtutugma ito. Sa ngayon ay hindi pa ito significant. Malalaman natin ito by weekend. Kung talagang totally na magkakaroon tayo ng circulation dyan. Kung sakali na magkaroon ng invest dyan ay tatawagin sa bagong invest na 97W. Kasi natapos na si 96W. So probably 97W na ang isusunod dito. Ang inaasahan nating mabubuo yan sa may bandang silangan ng Guam. So babantay na lang natin ito hanggang this weekend. Sa ngayon, hindi pa siya magkakatugma. Kay ECMWF, hindi pa masyado pinapakita dito na active ang isang invest. Kay NAVGEM naman, ganun din, insignificant din ang pinapakita. So, typically, mga intertropical convergence zones lamang. So, versus sa dalawa, kay GFS lamang ang medyo agresibo ang kanilang forecast na mayroong mabubuo na isang tropical wave. Pero kay GFS at kay JMA, kung titingnan natin sa aking tropical cyclone assessment monitoring, medyo tugma naman sila ni GFS at ni Japan Meteorological Agency. So, at least 50-50 ang sansa na may mabubuo na naman tayo na isang low pressure area sa may silangan ng bansa o malapit sa Guam. Kaya ito ay ating babantayin. At narito naman ating 3D data weather forecast para sa ikatlong araw ng Oktubre 2023.
hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Martes, October 3, 2023. Huwag po kalilimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa aking website na www.pimoweather.com para sa mga gustong malaman ay papang detalye na hindi natin na-report ngayong umaga. At sa mga ibang detalye, lalo na sa lagay ng ating bagyong si Jenny at sa mga ilang data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.